Ito isang maulang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, and welcome back po sa ating channel at syempre sa ating video sa araw na ito mga kaibigan ay isang inverter na welding machine ang ating gagawin at ibabahagi po sa ating mga televiewers mga kaibigan. Sa lahat po ng ating followers, ayan, magandang morning po sa inyong lahat ng mga kaibigan sa mang dako ng ating bansa mga kabalita. There we go. Ito na mga kaibigan at buksan na po natin ang welding machine. Ang kwento po nito, ayan tinanggal na po ang capacitor na isa ng mga kaibigan dahil sabi po ng nagpapagawa sa atin ay naipa-check na po sa iba ang unit. Ayan iisa lang po ang capacitor dyan. Malaki po ang capacitor na yan mga kaibigan. Ayan so baka ginawang sample sana at hindi na ibalik mga kaibigan. Yun ang mga pakakaiwasan po sana sa mga kagaya natin na gumagawa nito mga kaibigan, kasi unang-una yan yung mga pinag-uumpisahan ng pagbintang sa mga manggagawa na ganito sa atin. Hoy, may problema po agad mga kaibigan. Ang una po natin gawin ay tanggalin ang isang natirang capacitor na yan para ma-check natin kung bukod doon ay may iba pa bang problema. Yung mga ganitong klase ng welding machine mga kaibigan ay may interval po ang paggamit nito. Hindi po pwede na ito ay dire-diretso po natin gagamitin. Kailangan talaga yung pahinga dito. Hindi po to gaya nung isang welding na talagang pangmalakasan yan. Umaalog mga kaibigan. Wala na to. Pagka ganito ang anumang capacitor mga kaibigan, electrolytic, ayan ay pag yan ay umalog na po, wala na po yan, wag na natin gamitin. Delikado na po yan mga kabalita. Yan, linisin muna natin to. At pansamantala ay maghahanap po tayo ng pamalit dito sa ating capacitor na to mga kaibigan. Kuha tayo kahit sa TV, pwede na yan. Maipakita ko lang siguro lang po natin dito sa ating video kung gagana na ba. In case na yan ay palitan po ng ibang capacitor. Paunawa po, hindi po pwede ay sa TV dyan, pero bilang sample ay pwede naman pansamantagal. Hindi pansamantala mga kaibigan, kasi mababa po ang capacitance niyan. Pwedeng bumaba, ayan shorted, bumaba ang performance ng ating welding machine. Yung mga kagaya natin pag pinalitan ng ibang capacitor yan mga kaibigan, syempre hindi po yun ang akma doon. Alright, ito na, lagyan na po natin ng isa ulit. Ito yung sira, wala na po yan mga kaibigan. Hanap po tayo ng iba na naman. Ito, kung mapapansin nyo, hindi po ito hindi po sila magkasintaas. Pero yung voltahe, yun ang importante mga kaibigan. Kung tayo ay magtitest, ay kailangan yung voltahe ay nasa 400 volts pataas din. Okay lang muna yung capacitance ay medyo mababa mga kaibigan. Ayan di ba? Umuhuni mga kabalita ang ating digital. Ibig sabihin shorted talaga mga kaibigan. Buti na lang at check natin agad ang ating capacitor na yun mga kaibigan. Baka ang nangyari nito ay yung isa pa ang buo, hindi lang natin malaman kasi wala na dito Kaya dapat sana yung pyesa, halimbawa pinatingnan nyo isang tip din, pag pinatingnan nyo sa ibang tech mga kaibigan, yung pyesa kahit anong mangyari ay pabalik nyo po. Kung sira man o buo, kailangan andyan pa rin intact mga kaibigan. Yan, hindi po pwede. Ayan na, goods na mga kabalita. At test natin to. Ayan na check natin ulit. Okay, yun lang test natin kung iikot. May double check lagi mga kaibigan pagka ganito mga delikadong gawain to pagka hindi natin kabisado to ay sumasabog po talaga to. Ang lakas mga kaibigan, lalo na yung MOSFET dyan. Double check mga kabalita.
Kailangan sigurado tayo lagi sa ating mga ginagawa kasi ito ay ginagamitan ng kuryente mga kaibigan. Ito na. Since nakakalat po ito, ay ayusin muna natin bago mag-test. Pero tingnan natin kung andar ang fan mga kaibigan. Try natin. Puputok kung ano. Ayan. Umandar mga kabalita. Lakas. Di ba? Na siguro natin na wala nang ibang problema. Ayan. Although yung capacitor natin ay hindi pa yun ang final mga kaibigan. Mahirap din po kasi maghanap niyan. Mataas ang microfarad mga kaibigan. Yung capacitance po ay bibihira po yan mga kaibigan. Parang yung sa din sa ampli pwede rin yun Okay. Mamaya sa ating final test mga kabalita ay tingnan natin kung magkakaroon siya ng current output mga kaibigan ang ating welding machine na to. Diba? So, sa mga meron po nito sa inyong halimbawa nagpapagawa kayo ng sarili nyong bahay uso na po kasi ang bumibili nito kasi mura lang mga kaibigan. 3,000 meron ka na nito o mas mababa pa, pero ito mas maganda to. Tingnan natin mga kaibigan, ito na magkakaroon ng display dyan sa ating harap na yan ayan, ayun. So meron na po. Tingnan natin ang current output. Meron din. Meron mga kaibigan. Almost 60. Ang narinig natin. Okay naman ang adjustment. So yan. Check natin ang spark mga kaibigan. Ito. Parang wala. Ayun! Ang lakas po pala mga kaibigan. Pwede na makapag-welding pero papalitan pa natin yung capacitor. Salamat sa pagtutok mga kaibigan.